Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, etong polar coordinates method na paggawa ng line, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Although yung ibang method importante, pero isa sa pinaka-importanting method mga boss, etong polar coordinates method, no? Kasi dito, nailalagay natin ng maayos yung angle ng line, no? So yung method na yan, pag nag-line tayo at nag-click na tayo, itatype natin etong at, no? Tapos yung length o yung haba ng line, tapos yung angle na symbol dito sa AutoCAD o yung less than na yon, tapos itatype na natin yung angle. Ayan yung polar coordinates method kung gagamitin natin, no? Yun namang angle mga boss, parang review lang. Halos alam naman natin na pag ang angle counterclockwise, positive yan, no? Pag clockwise naman, negative yan, no? Ngayon dito, eto, kung titingnan natin ito, ang angle na straight na ganito, ang angle niyan is 0. Tapos pag yung line patayo, ang angle niyan is 90 degrees, no? Ngayon, kung straight siya to the left, 180 degrees yun, no? Kung straight naman siya, pababa is 270 degrees yun, no? Kung counterclockwise siya, positive, no? Tapos clockwise is negative. Ito 0, iikot siyang pag ganun yung angle, 360 degrees yun pag bumalik siya rito, no? Pero nag-start siya sa 0 degree, no? Ayan yan. Ngayon gawin natin, no, itong polar coordinates. Actually ito, madali lang naman ito kung tutuusin, no? Kasi halimbawa, gagawa tayo ng example dito. Kung gagawa ako ng line dito, na halimbawa 8 meters, tapos ang angle niya is 45 degrees, itatype lang natin yung L o yung line, no? Then enter, o click lang ako rito. Tapos itatype natin, gayahin lang natin ito, no? Press lang natin yung shift, tapos hanapin natin itong at na ito. Ayan, no? Tapos yung length, no? Yung length, 8 meters ang gagawin natin, no? O itype lang natin yung 8. Tapos yun namang angle sign na ito, yon, no? Yan yung itatype natin. Press natin yung keyboard, yung shift, tapos pindutin natin ito. Kunin natin yung less than na yon, no? Tapos i-type na natin yung angle. Halimbawa, ang angle ay 45 degrees, no? I-type natin 45. Saka lang natin i-enter. Ito na yon, no? Saka lang natin i-escape. Para ma-check natin na ito nga 8 meters, ang angle niya is 45 degrees, pwede naman natin i-check, no? Da-dimension lang tayo. Hanapin lang natin itong dimension aligned. Click yung kabilaang dulo. O ito yon, no? 8 meters siya. Baguhin lang natin itong color nito para humiwalay siya, no? Tapos hanapin natin ngayon yung angle nito, no, kung tama. So sa dimension naman, meron tayong dimension angular dito. Select lang natin ito, tapos ito. Ito yon, no? Ang angle niya ay 45 degrees. So ganun yun mga boss, no? Halimbawa dito naman sa tabi niya, magla-line uli ako. Kuha lang ako ng ibang color. Line, enter, tapos click. O halimbawa 5 meters, no? Shift at, o yun, itatype lang natin yung at, tapos yung 5 na length, sundan lang natin ito, no? Tapos itong angle sign, no? Which is yung less than yan. Shift, tapos yung less than, kunin natin. Tapos 30 degrees, so type natin 30, then enter. Ito na yan, no? Ito 5 meters, angle nito 30 degrees. So para ma-check natin, gagawa lang ako ng temporary line dito, no? Ortho on ko lang. Tapos max properties ko muna para parehas yung color dito, humiwalay, no? Check natin yung angle kung 30 degrees nga ito. So ito yon, no? 30 degrees siya.
Yung namang length niya, pagka naka-slant kasi, ang aligned, no? Yung dimension niya, end to end. So, ito yon, no? 5 meters siya, no? Ayan yung polar coordinates method, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin tungkol sa polar coordinates method, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.